Good morning mga kababerks. Tayo po ay gumawa ng video ngayon sa ating second update sa ating batch 10 ng ating mga alagang biik. 7 heads po sila ngayon. So today po ay April 28, 2024. So bali day 47 po nila mga kababerks. So tingnan natin kung gaano na po sila. Ano na po ang itsura nila ngayon mga kababerks. So pati na rin yung mga pagkain, dami na ng pagkain nila ng simula day 1 hanggang day 7. So magkakaroon tayo ng update doon regarding sa kain nila sa pre-starter, kung gaano na ba karami, kung paano ba yung naging estilo ko sa pagpapakain sa first 7 days ng ating biik mga kababerks. So tara na po, tignan na po natin yung ating mga biik mga kababerks. So ayan mga kababerks, ito na po yung kanilang mga timbang bigat na laki ngayon ng ating mga biig. Day 47 po sila mga kababerks. Simula pagkapanganak po, yan na po ang kanilang itsura. Kumbaga. And then, day 47 po yan mga kababerks ha. Makikilike na lang po kung nagustuhan yung ating mga quality ng ating mga biig ngayon. So, and then, yung update natin dun sa kanilang mga dumi. Simula nung day 1, ito na po ang kanilang pinaka-itsura ng dumi po. So ayan na, buo na mga kababerks. So later i-explain ko po kung paano naging yung pagkinagkaiba ng mga dumi nila nung magmula day 1 hanggang day 7 hanggang sa naging ito na, ganito na itsura. So ayun mga kababerks, balik tayo dun sa ating naging feeding guide nung pre-starter na feeds simula day 1. So ayan sila mga kapaberks, nakakatuwa silang tignan. Ayan. So, lalaki na nila mga kapaberks, day 47 pa lang yan. So ayun, balik tayo sa natin sa monitoring, weekly monitoring ng ating pre-starter feeds sa kanilang pre-starter stage. So day 1, nagkaroon tayo ng trial and error dito. Tinry natin yung 1,960 kasi sabi ni ating tagapag-alaga nito bago natin kinuha, at least maka 250 grams sila per head yung araw na yon. So 1/4 yun, katumbas yun ng 1/4 cup ng ating cup noodles. Medyo mababa lang ng konti kasi ang isang 1/4 ang isang cup noodles ay nagre-range ng 270 yung puno. So medyo mababa lang ng konti ang kailangan nilang i-intake that day, 250 grams lang. So ayun, so umabot tayo ng 1,960 grams ng ating pagpapakain ng ating biik. So ang suma total per head niya is 280 grams per head nung araw na yon. So sumunod na araw nung napakain na natin sila ng 280 grams na pre-starter feed, syempre nag-automatic nagdumi yung iba ng basa. Isa lang naman ito yung may batik din sa likod, nagdumi siya ng basa. So tipak, parang itsura niya is ang itsura niya mga kababerks is parang putik, itsura ng putik yung naging itsura ng dumi ng ating mga biik na yan. So siya lang ang nag-iisa na nagdudumi ng medyo maputik na na itsura. So normal naman yun kasi ganun talaga yung nangyayari sa biik pag lalo na pag nag-transition na siya into pure feeds. Medyo hirap pa yan mag-adjust, lalo na yung digestive system nila. So medyo mahina pang umabsorb ng pre-starter na feeds. So ang nangyari kinabukasan, pa day 2 natin, syempre nagbasa nga yung dumi. Ang ginawa ko, inadjust ko. Although siya lang yung nagiging basa ang dumi, inadjust ko na lahat. Kasi total naman magkakasama sila, alangan na ihiwalay ko pa po. Ang ginawa ko na lang, inadjustan ko na lang sila pare-parehas para hindi na pa ako ma-hassle sa paglipat sa kanya ng kulungan. So day 2, 1,259 grams ang binigay natin. So, nagsusuma total yan ng per head, 179.8 grams per head sila dun sa 1,259 na binigay natin na kabuang pakain. So, kinabukasan nun, nag-okay po yung mga dumi nila.
natuyo, yun, nabawasan din po yung pagkabasa ng dumi, yung batik na yan. So, ang ginawa ko, medyo inadjustan ko uli, baka kung medyo sobrang baba naman yung binigay natin pakain. Nung day 3, ginawa ko, yung, nung nag-okay yung dumi, nung day 3, ginawa ko 1,867 grams lahat yung napakain ko sa kanilang pito. So, bali, nagto-total naman sila uli ng 266. So, na-meet uli nila yung 250 requirements grams na per head, yung 1/4 grams ng pakain per head. Na-meet nila dahil 266 ay sobra pa sa 250 grams. Ang 250 ay 1/4 lang. Sumobra tayo doon. So, kinabukasan, ang nangyari, nagbasa po uli yung dumi nila. Papasok ng day 4, nagbasa po uli ang dumi nung isa na yon. Yun uli, isa uli, nag-iisa na yan. So, ang ginawa ko uli, inadjustan ko po uli yung pakain nung day 4. So, ginawa ko pong 1,254 grams lang in total silang pito. So, bali na diet din po yung mga yung ibang malakas kumain. Although malakas din naman siyang kumain, yun lang talagang mabilis magbasa yung dumi niya. So, ang naging per head, ang naging total ng per head ng pakain ng day 4 ay bumalik sa 179.1 grams per head. So, kinabukasan, pagpasok ng day 5, naging okay po ulit yung dumi. Yan, medyo dyan na. Ang pinaka-critical stage lang naman ng digestive system ng isang biik ay, sa akin based dun sa observation ko dito sa ating naging 1 week observation sa ating pre-starter stage, ay yung first 4 days na pakain. Medyo dyan pa yung parang sobrang sila, nag-a-adjust pa sila dun sa pakain. So, although may iba, siguro 1 week, bigyan nyo pa ng pagkakataon yung bake nyo na 1 week na parang nagbabasa-basa yung dumi. Medyo okay pa yan. So, medyo parang siguro alarming na pag yung hanggang day 7, day 8, nagdudumi pa ng basa yung inyong bake. Meaning, meron ng mali siguro sa pagpapakain nyo o baka nasosobrahan na kayo sa bigay ng pakain. Namamali na kayo ng tansya dun sa cup noodles. So, ayun. Pagpasok ng day 5, ay na, dito na nagtuloy-tuloy yung ganda ng dumi ng ating bake. Magmula pagpasok ng day 5. And then, mataas na rin po yung kain nila pagpasok ng day 5. So, day 5 natin, 1,535 grams na yung nakain nila. So, pumapatak, 219 grams per head ng ating mga alagang biik. So, na yon? So, bali, malaking adjustment na yon. Nagkaroon na sila ng 2 guhit per head sa day 5. So, day 6. So, day 5, yun nga po, 219 grams. Pagpasok ng day 6, naging okay na naman po yung dumi nila. Wala na pong naging problema. Tapos, ang naging pakain na natin ng day 6 ay 1,992 grams po ang buong kabuang pakain ng araw na yon. And then, 284 grams per head na po yung naging pakain nila. So, lumagpas na po tayo dun sa 1/4 na pakain nila per head. Naging sumobra na sa 250, kumbaga 284 na eh. So, pagpasok po ng day 7, naging okay na naman po yung dumi. Wala na pong naging problema. Tuyo na din uli po. So, nag-adjust na naman tayo sa pakain ng day 7. So, bali 2,558 grams po ang naging pakain nila nung araw na yon. So, bali, pumapatak, 365 grams per head na po sila, bawat isa. So, bali, ang meaning nun ay 3 guhit na po ang napapakain natin sa ating ating mga biik nung day 7. So, bali, pumasok na po tayo sa day 8. Dahil naging okay naman po ang dumi nila, hindi na ako nag-adjust. Day 8, tinaas uli natin yung grams ng pakain nila, mga kababerks. So, bali, 2,791 na po yung ating pakain sa ating mga biik. Kahapon yun, mga kababerks. Yun yung huling kain nila na nadagdagan ko ulit yung pakain nila. So, bali, ang naging total po ng pakain nila per head is 398. So, approaching na po yan sa 4 na guhit.
So, yun po yung pinaka-baseline na pakain ng ating biik. Yung 0.4, yung hinahabol natin. Sa hanggang 0.8 yung range, hanggang day 55. So, dapat hanggang day 55, maabot natin yung 0.8 na pakain ng ating mga biik. So, ayun mga kababerks, ngayong day 9 ng kanilang pagpapakain ng ating mga ng ating mga biik. So, napakain na po natin sila ng 900 grams estimated pero medyo sobra pa ng konti. 900 grams po ang napakain na natin sa kanila. So, ibig sabihin almost 1 kilo na po ang kaya nilang kainin sa umaga. Kasi 900 grams na po yun eh. So, magdadagdag pa tayo uli ng pakain mamayang hapon kasi 2 beses lang po tayo magpapakain. So, ayun. So, kailangan ngayong day 9, malampasan natin yung 398 grams per head ng ating mga biik. So, before, nung mga nagpapakain pa ako ng pre-starter, hindi ka na masyadong binabantayan, lapag lang ako ng lapag. Hindi ko alam kung mamimit nila yung target or kung sumusobra man o hindi. Kaya ngayon, ginawa ko ng minonitor yung ating pakain ng pre-starter feeds. So yun mga kababerks, hanggang sa susunod na ating update sa ating mga big. Still pagbalik ko sigurado pre-starter feeds pa rin ang pag-uusapan natin, monitoring pa rin yan. Pero this time medyo mas maano na ako, mas magiging kampante na ako sa pagdagdag ng pakain. Pero andun pa rin yung control dapat na pagbibigay ng sobrang pakain sa ating biik para hindi sila mabigla ng todo or maumay dun sa ating binibigay na pre-starter feeds. So, sige mga kababerks, hanggang sa susunod po na update. Salamat po. Please watch our video ng ating monitoring ng 1 week monitoring ng pre-starter feeds. Marami po kayong matututunan dito. And then, mga kababerks, yun lang. Tip ko lang siguro dun sa ating naging weekly monitoring. Siguro, sa day 1 hanggang day 4, dahil yan po yung pinaka critical stage ng digestive system nila, magpakain lang po tayo ng 179 grams per head hanggang day 4 po yon. So para hindi na kayo mahirapan na mag-adjust galing dun sa day 1. So 179 grams per head, i-times nyo lang po kung ilan po yung inyong mga biik para hindi na po kayo malito. So ayun mga kababerks, sige po, hanggang sa susunod po na update. So yeah, what's up mga kababerks? Habol ko lang to pala ang ating huling pakain kanina. Ngayong araw na to. So bali, nagdagdag tayo ng ng pakain ulit sa kanila. Dinagdagan natin. So bali ngayon na po, kasama na po sa dagdag yung naibigay na natin. Yan na. So paubos na nila. So bali ang binigay natin ngayong hapon ay tatlong 700 estimated, pero to be exact 706, 704 and then 701. Tapos kaninang umaga ay 910 lahat. So ayun, so sana hindi ko nakalimutan yung talagang numero, pero yun talaga yun. And then hindi ko na po kasi ipinapakita sa inyo para diretso makita nyo na po yung ating pakain. So ito po yung ginagamit natin na timbangan, ay bigay ng lagay na pakain. And then meron talaga tayong ginagamit na pang grammage yung measurement, ito po. So ayan, legit naman po ito. So ayan po, ayan, yun yung ginagamit natin. Ayan, nagalaw po siya. So ibig sabihin legit po yan. So ayan po, so ayan, naubos na nila yung halos ilan yon. Kaya na pong bahala mag-add, medyo mahina tayo sa mata eh. Yung pakain nila na ngayong hapon ay tatlong 700, 7, 14, 21. So halos 2,100, tama po ba? Bali, overall po nito nakain nila today is 3,020. Ayan. So ayan po yan. 3,020 grams. So ibig sabihin, nakakakain na po sila ng 3 kilo. So 1,000 grams is 1 kilo. Tama ba? Hindi ako nagkakamali. So ubos na nila. Ayan mga kababerg. So
bukas tignan uli natin kung madadagdagan uli natin. Tingnan natin kung magchuchok sila. Ayan, so for the meantime, ito na. Yung actual na nakikita nyo na tatlong 700, inubos nila ngayon. So ayan, maganda. Kasama na po yung dagdag dyan mga kababerks. So alas 3 pa lang po ng hapon ngayon. Maga ako nagpapakain po. Para po makita ko talaga kung gaano na nakabilis na ubos yung pagkain. So ayan mga kababerks, sige po. Hanggang sa susunod po natin mga update. Sa second week natin. Para ano naman, medyo matagal-tagal ng konti. Starter stage pa rin po mga kababerks.